Angelo Kawame, malabo daw maging lokal ng Gilas kahit na may 10 taong residency rule na siya? Bakit naman? Ano kaya ang dalawang dahilan na hindi sinasabi ng FIBA sa mga Gilas fans? Tara, pag-usapan natin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Marami ang nag-aabang sa magiging hatol ng FIBA kay Angelo Kawame para sa pagiging lokal nito sa Gilas, Pilipinas. Dahil nga naman, nasa 10 taon na siya dito sa Pilipinas at malakas daw ang tsansa niya na maging lokal sa FIBA. Pero ang totoo, malabo pa ang kaso ni Angelo Kawame kahit na sabihin nating nandito na siya sa bansa last 2016. Actually, may dalawang dahilan na hindi masyadong pinapansin ng mga fans na siyang nagiging basehan talaga ng FIBA. Una, kailangan talaga ni Angelo Kawame na maglaro sa PBA bilang local player. Kasi sa totoo lang, bias minsan ang FIBA pagdating sa eligibility. Lalo na kung hindi ka naglalaro sa local pro league ng bansa mo. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga players na na-recognize bilang locals ay yung mga aktibo sa domestic competition. Ibig sabihin, nakikita ng FIBA na fully integrated ka sa basketball ecosystem ng bansa mo. Hindi lang basta national team project. Kung si Kawame, for example, ay makakuha ng local status sa PBA, kahit saang team pa yan, whether Ginebra, TNT, Meralco o kahit Blackwater, ibang level yun sa mata ng FIBA. Ibig sabihin, hindi lang siya Filipino sa papel, kundi Pilipino sa sistema ng basketball mismo. Tandaan mo rin, sa PBA mo talaga makikita kung paano ka tatanggapin ng local basketball culture. Yung laro mo, yung chemistry mo sa mga Pinoy players, at yung way mo mag-adjust sa laro natin. Pag nakita iyan ng FIBA, mas credible yung claim na local ka talaga kasi nag-evolve ka sa local environment, hindi lang sa collegiate or national setup. Isipin mo, kung si Kawame ay maging consistent local sa PBA, magiging mas madali ipaglaban ng SBP ang case niya. Kasi pwede nilang sabihin na, hey, he's not just a naturalized player, he's a regular Filipino pro competing with and against other Filipino players. Kung tutuusin, yan din ang naging daan ng ibang players noon. Pag napatunayan mong kaya mo maglaro bilang local sa sariling liga, mas madali kang kilalanin ng international governing body bilang isa talaga sa atin. Pangalawa, kahit pasok si Kawame sa 10-year residency rule, may technicality sa timeline. Naalala nyo, dumating siya sa Pilipinas last 2016. Pero nagkaroon lang ng permanent residency at naturalization process niya years later. Ibig sabihin, hindi pa siya formally recognized bilang resident noong unang pasok niya rito. Sa FIBA rules, kailangan malinaw at documented yung buong period of continuous residency. Hindi lang basta physical presence. Kaya kahit mukhang qualified siya sa tagal, may legal gray area pa rin na pwedeng ipitin ng FIBA. In short, kahit matagal na si Kawame dito at Filipino citizen na talaga siya sa puso, kailangan pa rin niyang patunayan sa FIBA na local player siya sa papel at sa sistema. At kung gusto talaga natin siyang makita sa Gilas bilang full local, the best move, maglaro muna siya sa PBA at ipakita na hindi lang siya naturalized sa papel, pero Pilipino rin sa liga, sa laro at sa puso.